PVL Management, isiniwalat na ang 3 major changes na mangyayari sa paparating na All-Filipino Conference. Gustong mapabilis ang game time. At mga players and coaches, makapag-adjust naman agad kaya? Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Sa October 15 ay magsisimula na ulit ang panibagong conference ng Premier Volleyball League. Kaabang-abang nga ito dahil bagamat madaming issues ang kinaharap ng liga, mas nadagdagan pa ang participating teams kaya asahan ng mas mahabang labanan. Taliwas na nauna nang naipabalita na double round robin ang format, sinabi ng PVL Competition Director na si Sherwin Malonzo na single round robin lang ito para mabigyan pa rin ng opportunity ang bawat team na makalaban ng isa't isa. Inaabangan nga kung madedepensahan ba ng Creamline ang kanilang titulo o masusungkit na ito ng mga veteranong team o di kaya yung mga baguhan tulad ng NX-led Chameleons at Galleries High Risers. Wala na nga si Gia Morado sa Cool Smashers kaya may mga nagtataka kung kakayanin pa ng defending champs na maiuwi muli ang kampyonato. Pero bago pa man mag-umpisa ang liga, ilang mabibigat na pasabog na agad ang isiniwalat ng PVL na talagang ikinagulat ng maraming fans. Narito ang 3 major changes na magaganap ngayong paparating na conference. Pasabog number 1, reduced technical timeouts. Sanay na nga ang mga supporters na may 2 technical timeouts kada set sa isang game. Ito nga ay binibigay kapag nakaabot na sa scores na 8 at 16 ng isang leading team. Pero dahil umano sa video challenge, mas naging mahaba ang game time at usually ay umaabot ng 3 hours sa isang game. Para mas mapabilis ang laro, isang technical timeout per set na lang ang ibibigay at gagawin ito kapag umabot na ang leading team sa score na 13. Malaking pagbabago nga ito at kailangan ng matinding adjustments sa mga players. Pasabog number 2, 1 change court only. Ayon kay Malonzo, nakakapagpatagal din umano sa game ang ilang ulit na change court kada end ng set. Kaya naman sa darating na All-Filipino Conference, isang change court na lang ang mangyayari at ito ay magaganap pagkatapos ng second set o bago magsimula ang third set. Magkakaroon din umano ng 3-minute break ang kada team kapag umabot na sa change court. Pasabog number 3, only 1 timeout allowed. Dahil nga nais ng PVL na mas mapabilis ang bawat game sa long tournament na paparating, inanunsyo nila na isang timeout na lang ang allowed request ng bawat team kada set. Kung dati ay hanggang 2 ang ibinibigay, ngayon ay kailangang mas maging strategic ng coaching staff kung kailan itatawag ang regular timeout. Pero ang good news, pwede na umanong maging semi-timeout ang video challenge. Allowed ang mga players na lumapit at makipag-usap sa coaches habang hinihintay ang resulta ng bawat video challenge. Sa ganong paraan daw ay pwedeng ma-maximize ang oras na nasayang sa kakahintay ng replay. With the new changes na i-implement ng PVL, siguradong mas naging excited ang ilang fans kung ano ang magiging strategy ng kanilang mga paboritong teams. Aabangan kung paano makakaapekto ang mga pagbabagong ito sa takbo ng laro at sa stamina ng mga players sa loob ng court. Kayo mga Ka-Volley News, ano ang masasabi nyo sa new changes na ipapatupad ng PVL? Comment your thoughts below. And that's it mga Ka-Volley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.